Yes po mga kabarangay, muli po isang magandang araw po sa ating lahat. Napakarami pa rin katanungan po hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng napakarami po ng mga content creator, sumasagot sa mga tanong na yan. Kailan ba ang halalan? Kailan ba sasagot o kailan ba magdidesisyon ang Korte Suprema? Constitutional ba or unconstitutional? At kung sakali na yan ay madeklara na unconstitutional, tuloy ba yung halalan sa December 1, 2025? Mga kabarangay, napakarami pong katalungan na taging Korte Suprema lang ang makakasagot, pero may mga katanungan po na pwede po nating bigyan ng kaunting paliwanag. Kung sakali po mga kabarangay na madeklara na unconstitutional itong RA 12232 ay maaari po na 2026 pa rin po ang halalan. Maaaring hindi na po matuloy sa December 1, 2025. Yes po, bakit? O bakit po natin nasabi na deklarado nga na unconstitutional ito pero 2026 pa rin ang halalan? Yes po, 2026 pa rin ang halalan. Kaya lang ay hindi na po November 2 ito magaganap kung sakali na yan po ay madeklara nga na unconstitutional. Pag-usapan po natin. Siyempre po, bago ang lahat, huwag pong kalilimutan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At pakishare naman po yung maibigan. Kaya po natin nasabi na sakasakali po na madeklara ang RA 12232 na unconstitutional ay mamumubito at 2026 pa rin po at hindi na nga ito November to 2026. Unang-unang dahilan po na pwedeng mangyari ay sinabi naman po ni COMELEC Chairman Garcia na kung matutuloy ang halalan sa December 1, 2025 ay nangangailangan po siya ng karagdagang budget. So ibig sabihin mga kabarangay, kapag hindi po or kapag natuloy po sa December 1, 2025 ay kulang yung budget. At isa pa po ay pwede po ding sabihin ng COMELEC na dahil sa bagal or sa tagal po ng pagbababa ng desisyon mismo ng Korte Suprema ay nagkulangan na po sila ng araw, oras at panahon. Kaya hindi na po nila magagampanan o magagawa na ipagpatuloy pa ang halalan sa December 1, 2025. Yan po mga kabarangay, yung nakikita po natin na maaaring maging dahilan na kahit ang RA 12232 ay ideklarang unconstitutional ay 2026 pa rin po magaganap ang halalan. Pero merong isang mabilis na solusyon dyan mga kabarangay kung sakasakali. Yes po, sakasakali naman na ideklara na constitutional itong RA 12232, dire-diretso na po yan, wala na pong usapan pa. Maging sa budget po ay hindi na po mamumroblema yung COMELEC dahil kung inyo pong matatandaan ay kanya pong hiningi ng karagdagang budget. Ito nga pong November to 2026 BSKE dahil nga po sa karagdagan daw na mga nagparehistro. So magkakaroon po ng maraming bagong botante. At isa pa sa nakadagdag po or nakapagpaganda sa disenyo para matuloy yung halalan naman sa sa November 2, 2026 yun nga po yung sinabi po ni COMELEC Chairman Garcia or inihingi niya ng karagdagang 2,000 pesos po yata yung mga guro natin. So nakapagpaganda sa disenyo para nga sa November 2, 2026. Pero ang pinakahihintay po talaga nating lahat ang magiging hatol po ng Korte Suprema. At in case po, halimbawa, ito pong October na ito ay ibaba ng Korte yung hatol na unconstitutional ang RA 12232, hindi pa rin po tayo nakakatiyak na matutuloy nga sa December 1, 2025 kagaya po ng ating nasabi dahil po sa mga circumstansya.
Yun nga pong kakulangan sa panahon at oras at yung kakulangan po ng budget para sa BSKE December 1, 2025. At kung mamumove naman po ng 2026, kahit hindi po ito November 2, ay maaari pong may budget na yan dahil pwede sigurong magamit. So, para po sa November 2, 2026, dahil 2026 din naman yan baka hindi na po mahirapan sa budget ang COMELEC, mga kabarangay. Ganun pa man po dahil talagang wala pang katiyakan itong ating mga petsa na sinasabi para sa BSKE ay akin pong muling sinasabi sa lahat na kaupo man o aspirante na dapat laging handa, na dapat po ay patuloy sa pangangampanya. Yes po, yung mga nakaupo, yung ginagawa nilang tama, yung paggawa nilang mabuti, pangangampanya na yan na makikita ng mga tao. At yung mga aspirante naman po, yes po, mag-ikot-ikot na. Wag ninyong sayangin yung pagkakataon. Wag na po ninyong hintayin na ang desisyon ng korte. Nga po, palagi ko nga sinasabi sa inyo kahit po ano ang mangyari, kung talagang masipag po kayo at advance mag-isip, ay wala naman pong mawawala. Kung sa mga araw na ito ay ginagawa na po ninyo yung parang pangangampanya na, pagpapakilala. Wala pong mawawala kung matutuloy man o hindi ang halalan itong 2025 na ito. Or kung magaganap man ito sa year 2026 ay pakikinabangan po ninyo dahil advance kayo kung kumilos at mag-isip. At sa mga umaasa pa rin po at naniniwala na may tsansa pa na maganap ang BSKE sa December 1, 2025 ay hindi naman po natin sinasabi na mali sila. Ano po? Or hindi naman po natin inaalis ang posibilidad na pwede pa pong mangyari yan. Ang sinasabi lamang po natin ay kung ano po yung nagiging pagkakasunod-sunod o pagkakapatong-patong po ng mga pangyayari. Kumbaga nag-a-analyze lamang po tayo sa mga nangyayari. At yun nga po, hindi natin sinasaklaw yung paniniwala po ng iilan na may tsansa pa na ito nga ang December 1, 2025. Yes po, kasi hindi pa nga po kasi yan na naglalaps or hindi pa po yan nalalampasan. October pa lamang po tayo ngayon at napakalayo pa yung December 1. So, yun nga po, malaya ang bawat isa na magbigay ng interpretasyon sa loobin at paniniwala sa usaping ito. Muli po ang aking paalala sa mga nagnanais po na humabol. Huwag sana kayong mawalan ng gana. Manapay gawin po itong inspirasyon at manatili po sa inyong mga ginagawang mabuti. Ipagpatuloy po ninyo yung pag-ikot-ikot sa inyong mga barangay, yung pagpapakilala, paglalahad po ng inyong layunin na makapanungkulan, makapagsilbi sa inyong barangay. Hindi po yan masasayang, mga kabarangay, kahit yan po ay maganap pa o ang BSKE ay maganap pa sa November 2, 2026. Dahil napaka-iksi lamang po o kaunti lamang ang legal campaign period. 9 days lamang po yan. So kung baguhan po kayo at nagsisimula pa lamang ay disadvantage po sa inyo yung mga ganoong bilang ng mga araw. Kaya kung ako sa inyo, kung maniniwala po kayo, ay talagang dapat tuloy-tuloy lamang po yung ginagawa po ninyong pag-iikot, yung ginagawa po ninyong preparasyon para kung kailan man darating yung halalan, ay lagi po na nakahanda po kayo at may mga nakakakilala na po sa inyo, may nakakaalam na po na sa inyong mga programa kung sakasakali. At ganun din po, sana sa mga panahong ito, lalo na kung kapitan ang inyong hinahabol, ay may mga leaders na kayo na nakahanda. Yes po, may mga followers na kayo. Dahil kagaya po ng sinasabi ko, yung mga local at national po na kandidato, 2 years or 1 year or 2 years before po ay kumikilos na po ang mga iyan. So, sa mga barangay ay ganyan din po. Dapat palaging advance kung kumilos. Ganon din po sa mga nakaupo,
Yes po, advantage na advantage po kayo. So nasa inyo na yan kung kayo ay matatalo pa. Dahil ang nakaupo po ay talagang nakakalamang o lamang na. Dahil nga po yung pag-upo pa lamang ay pangangampanya na yan. Lalo na po kung ginagawa ninyong tama ang inyong posisyon. Maraming salamat po.